Magandang gabi po sa atin. Mag-start po tayo ng pag-aaral natin. Manalangin po tayo. Let's pray. Ama naming Diyos, kayo po ay ang kataas-taasang Diyos, ang nag-iisa na nagsasabi ng purong katotohanan, ang nag-iisa na pinagmulan ng lahat ng katotohanan. Tinataas po namin sa inyo ngayong gabi ang pag-aaral namin tungkol sa marriage. Nihiling namin ang pagbubukas niyo ng puso, pagbubukas niyo ng isipan sa amin para makita namin kung ano ang sinasabi ng inyong banal na salita. At buksan niyo rin ang puso namin para makita namin yung katotohanan at matanggap namin, O Diyos. At maging sa mga katuruan o mga parte ng pag-aaral kung saan kailangan naming mareforma, ay reformahin niyo kami, O Diyos. Kailangan namin ng reformasyon when it comes to our married life. Tulungan niyo kami, aming Diyos. Ganun din sa mga ibang kapatiran na habol galing sa ERBC, sana po ay makahabol sila, O Diyos, at loobin mo na makasama namin sila. Bigyan niyo kami ng mabuti at makabuluhan diskusyon mamaya. Pinupuri po namin kayo, aming Diyos. Kayo ang Diyos ng pag-aasawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, instead of Monday, Wednesday na yung pag-aaral natin. Kung ano yung pinag-aaralan namin sa church previous Sunday, normally yun yung tatalakayin natin sa Wednesday with few additionals. Ayan, to room for discussion. So, ito yung Bible class namin this February sa Antipolo Reformed Baptist Church. So, natapos namin nung Sunday yung marriage according to the Bible. So, yun din yung tatalakayin natin ngayon with few additionals sa room natin for discussion. Tapos, ang susunod, this coming Sunday, parents and marriage, yung magulang at yung usapin ng pag-aasawa ng mga anak nila. So by next Wednesday, ito rin yung tatalakayin. Sunday and Wednesday. Tapos singles and marriage, para naman sa mga single, ano yung mga dapat na matutunan tungkol sa pag-aasawa bilang isang single, at ano yung sinasabi ng Bible. At yung last ay yung unequal yoking, exclusive for believers, at sa usapin ng pag-aasawa. So yun yung apat ngayong buwan ng February, at yung pinakauna yung tatalakayin natin ngayong gabing to. So after the lecture, normally meron tayong discussion pagkatapos nito. So ito yung apat na references natin for tonight. Yung kay Brian Chappell, Each for Each Other, Marriage as It's Meant to Be. Doon natin kinuha yung title kay Brian Chappell. Tapos very classic book, yung kay William Gouge, Building a Godly Home, Volume 2 to, A Holy Vision for a Happy Marriage. A bulk ay galing dito, lalo na sa mga specifics. Galing dito yan kay William Gouge. And When Sinner Says I Do, yung mga general main components galing dito. Galing kay Dave Harvey sa libro niya na When Sinner Says I Do. And yung biblical theology naman ay galing dito kay Raymond Ortlund Jr. dun sa marriage and the mystery of the gospel. So ito yung apat na mga references natin. You can purchase that, and hindi kami nagbebenta, pero kung gusto niyo magbasa, you can purchase that yourself. So ang pinakauna ay anong definition ng marriage. Yan ang pinaka-importante. Bibigyan natin ng very general definition, succinct na definition, ano yung purposes ng marriage at ano yung boundaries ng marriage. Ang pinaka before that, so itong pag-aaral na to ay hindi ito para lang sa mga single na gustong matuto kung ano yung ibig sabihin ng marriage, para din ito sa mga married na kailangan nilang ma-refresh ano nga ba talaga yung marriage according to the Bible. At ganun din, hindi lang ito para sa mga married na, kundi para maging sa mga single, para magkaroon sila ng tamang pananaw sa papasukin nila later in life, o kaya may iba na mga single na nanalangin na sila ay
magpakasal someday, alam nila kung ano yung ibig sabihin ng marriage. So, having said that, punta na tayo sa definition. Ang pinaka summary ng definition ng marriage ay ito, na it is a sacred covenant between man and a woman instituted by God, reflecting the love of Jesus Christ for the church. Yun yung pinaka summarized definition. Isa itong tipan sa pagitan ng dalawang tao, isa ay lalaki, isa ay babae, at ito ay sinimulan ng Diyos. Sa kanya nang galing to. At itong tipanan ng dalawang tao ay nagpapakita ng pagmamahal ni Jesus sa iglesia. So we will see later on na bawat isang element dito ng summary definition ng marriage ay very relevant. Now, ano yung purpose ng marriage? Bakit ba ang isang tao ay nagpakasal o kaya naman pumasok sa pag-aasawa o kaya naman bakit siya papasok sa pag-aasawa? Ang Confession of Faith ng aming church ay yung 1689, London Baptist Confession of Faith. It was indicated doon sa confession sa chapter 25 sa paragraph 2 kung ano mismo yung purpose ng marriage. Tatlo. Merong tatlong mga dahilan kung bakit ang isang tao ay nasa loob ng kasal o kaya naman ay hinahangad na magpakasal. Ito yung tatlong biblical reasons. Ang una, to be of help to each other's needs and duties. Ang nakalagay mismo sa confession ay for the mutual help of husband and wife. Yan yung pinakadahilan kung bakit papasok sa pag-aasawa. Isa sa tatlo, yung para matugunan o makatulong dun sa pangangailangan ng bawat isa. Pero anong tulong yon? Tulong para dun sa maipoprovide sa babae, maipoprovide sa kanya ng husband niya, sa lalaki, maipoprovide sa kanya ng wife niya. Pero hindi lang yon, kung hindi maging sa mga duties, para yung mga tungkulin niya ay magampanan niya sa harap ng Panginoon. So we know na yan yung ginawa ng Panginoon kay Adam nung binigay si Eve sa kanya. Ang mismong sinabi doon, binigay si Eve for Adam to be what? For what? Anong main purpose? Anong sinabi sa Genesis 2? Para maging helpmeet, maging katuwang, kasama, nakakatulong sa kanya. Ganon din yung husband. Ang husband ay nandyan para maging help doon sa kanyang wife and vice versa. Sa mga pangangailangan niya, si Adam may mga pangangailangan siya na hindi pwedeng i-provide ng mga animals na kasama niya nung unang creation. At meron siya mga duties na hindi siya kayang tulungan ng ibang mga hayop. So, pangalawa na reason is to bear children and to populate. Sound test, dinig ba ako? Okay. Sound test. Ayan, okay. Ang pangalawang reason ay to bear children and to populate. Hindi lang sa mga hayop isinabi na go and multiply, kung hindi maging kay Adam and kay Eve. Binigay ng Panginoon si Eve kay Adam for them to have godly offspring para sila ay magkaroon ng mga supling. Isang legitimate reason yan. Ang isang legitimate reason ay para makatulong, makatuwang. At ang pangalawa na rason sa pagpasok sa pag-aasawa o sa mga nasa loob na ng pag-aasawa ay magkaroon ng anak. Isa yan sa naging topic ngayon sa social media, yung pang ilang anak na ba nila Drew Arellano saka nung misis niya. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng ganong mga issue, pero parang iniisip nila ay nakakarami na itong si Drew Arellano. Pero isang reason yon na mag-anak. Reason ng kanilang pag-aasawa. Pangatlo ay para ma-prevent yung sexual immoralities. Very clear yan sa 1 Corinthians chapter 7, verse 2 at verse 9. It's better to marry than to burn with passion. Talagang itinalaga ng Diyos ang pag-aasawa,
Hindi para maging solusyon sa immoralidad. Tandaan natin yun, God did not give marriage as a parang bulletproof solution, kung hindi prevention. Pwede siyang makapigil sa mga immoralidad na pwedeng gawin kung wala pang asawa. Yan mismo yung sabi ng New Testament sa mga nasa Church of Corinth, sa mga hindi na makapagpigil. Ito yung 3 reasons kung ba't mag-aasawa. Para hindi na pursue ng sexual immorality, para mag-bear ng children, at para makatulong sa isa't isa. Now, nakalagay rin sa Confession of Faith na mayroong mga boundaries yung marriage. Hindi kahit sino na lang pwede magpakasal. Ano yung mga boundaries na meron sa marriage? Ang boundary na meron, una, sa pagitan lang to ng isang lalaki at isang babae. Unang boundary. Actually, may twofoldness pa yon, by gender at by number. Pag sinabing one man and one woman, ibig sabihin nun, magkaibang gender dapat. Hindi natin tinatanggap at di tinatanggap ng Bible ang same-sex marriage. Ganun din, sinabi ng confession na one man, one woman. May number to. Hindi pwedeng isang lalaki, 2 babae. Hindi pwedeng isang babae, 2 lalaki. Contrary sa ibang mga kinaugalian na polygamy, yung nag-aasawa ng marami. Iyan na hindi pinapahintulutan ng Biblia. Ang pinakaunang mag-asawa ay tig-isa lang, sila Adam lang at Eve, at makikita natin sila na may mga multiple wives sa scripture. Ang isa na makikita natin sa kanilang family ay very problematic yung kanilang family, kahit na yung mga taong yan ay patriarch. Makita mo kasi Abraham kay Sarah, tapos meron pa siyang isang slave na inasawa niya, by the way, by the suggestion of Sarah. Naging problema yon later on. Though God works for good, yung evil, pero evil pa rin yon. Ano pa, yung mga boundary. Ang boundary, according to chapter 3 ng paragraph 25, chapter 25, paragraph 3, ay it is lawful for all sorts of people to marry. Kahit sino ng mga tao. Ang ibig sabihin nito, racial. Hindi naniniwala ang Bible na pwede mong pakasalan ay kalahi mo lang o kakulay mo lang, na hindi yan ang standard ng Bible. Pero those who can give consent. Ito naman sa usapin ng edad. Hindi pwedeng pakasalan yung bata kasi wala pa silang sa age of consent. Hindi nila kaya magdesisyon ng sarili nila. Kahit yung bata magsabi yan, ready na ako magpakasal. Hindi pa nila kayang mag-consent. Kaya dito merong sense na kailangan ng consent ng ipapakasal. So we do not believe in child marriage. Ang dahilan nun ay dahil dun sa kanilang pag-iisip, sa kanilang ability to consent. And ang pinaka-last na boundary ay para sa mga Christian. Ang mga hindi mananampalataya, may kalayaan dito, no? Yung mga hindi mananampalataya, walang sinabi yung scripture sa kanila. Pero yung mga believers, sa kanila ay binigyan lang sila ng freedom, pero yung freedom na yon ay nasa boundary ng faith. Nasa boundary ng faith. Hindi pwede mag-asawa ang isang believer nang hindi mananampalataya, si lalaki o si babae. So, yan lang yung mga basics ng definition, purposes, at boundary ng marriage. Now, tignan man natin yung marriage according to the whole Bible. So, mabilis lang natin itong tatalakayin dahil mahaba kasi siya. So, I will just rush. From Genesis hanggang Revelation. May 3 general tayong titignan. Genesis, yung creation, Genesis 1 to 3, and then titignan natin yung law, wisdom, and prophets. So itong law, wisdom, and prophets, ito yung Moses, mga wisdom literature, Proverbs and Songs of Solomon. Tapos yung prophets, major, minor prophets. New Testament, titignan naman natin anong sabi ni Jesus, anong sabi nila Paul, tapos anong sabi ni John sa Book of Revelation. So, papasadahan natin ito ng
medyo mabilis. Nagsimula yung Bible sa isang kasal. Nagsimula ang Bible sa isang kasal. Hindi pa yung next chapter kaagad ay doon nagsimula yung unang tao. At yung unang tao, pinakasal agad ng Diyos. Sa harapan niya, kasalan agad. Sabi yan ni Herman Bavinck, no? Sabi niya, when we open up our Bible, we see there and then the first marriage. Sa harapan ng Diyos ay pinag-isa yung dalawa. May commentary si Moses doon sa dulo ng Book of Genesis. Kaya sinabi niya, therefore a man shall leave his father and mother and cleave to his wife. Isipin nyo, sinulat ni Moses sa dulo ng Genesis 2 yung marriage. Ininterpret ni Moses na yung unang creation kay Eve ay marriage kaagad kay Adam. Wala namang tatay at nanay si Adam. Pero sinabi ni Moses, iiwanan ng anak ang kanyang nanay at tatay kapag siya nag-asawa na. So, inspired commentary, simula pa lang ng Bible na sinulat iyan ni Moses. So, in-establish ng creation story na central yung marriage sa design ng Diyos. Pinapakita nito yung reflection ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng mag-asawa, unang mag-asawa. Kaya yung pagpapala ng Diyos ay tinatawagan sila na i-rule yung creation ng magkasama. Ine-emphasize yung equality nila at ine-emphasize yung pagiging complementary nilang dalawa sa kanilang mga role. Nilagay si Adam sa Garden of Eden, doon nilikha si Eve. Si Adam ay hindi nilikha sa Eden. After creation kay Adam, saka siya nilagay sa Eden, magtrabaho ka. After na nagtatrabaho na si Adam, saka siya pinatulog ng Diyos. Pag pinatulog na siya ng Diyos, kinuha si Eve sa kanyang tadyang, tapos kinreate si Eve, and wala, meron na siyang asawa. Na nakita ng Panginoon na hindi mabuti kay Adam na mag-isa. Sinabi ng Panginoon sa lahat ng creation, it was very good, it was good. Nung kinreate ang man, it was very good. Pero nakita niya si Adam na mag-isa, sabi ng Panginoon, it was not very good. It was not good. Kaya binigay niya si Eve. Ibig sabihin, ang pag-aasawa ay pinipresenta ng Genesis bilang institusyon na ginawa ng Diyos. Pinapakita nito ang dignidad ng tao at pinapakita rin nito ang relational nature ng Diyos na nire-reflect nung unang mag-asawa. Kaya lang, hindi nagtagal. Napakabilis. Sa unang mga verses ng Genesis chapter 3, nakita na natin ang fall. Nakita natin ang pagbagsak sa buong sangkatauhan, pero nagsimula ito sa marriage. Dahil ito sa panlilinlang ni Satan kay Eve at panghihimok ni Eve kay Satan at ang kawalang pangunguna ni Adan habang tinutokso yung misis niya. Tinutokso yung misis niya tungkol sa napagdudahan yung kabutihan ng Panginoon. Nung kinain ni Eva yung prutas, binigay niya sa asawa niya, ito namang si lalaki, kinagat din. Si lalaki naman, sinunod yung misis niya. At nung sinunod niya yung misis niya, pati siya napahamak at ang buong sangkatauhan. At ang kanilang hindi pagsunod ay nagresulta sa kahihiyan, sa mga broken relationships, at ganun din sa spiritual death. Dito nakita natin pinakauna kung saan unang nagkaroon ng away mag-asawa. Ito ang unang away mag-asawa sa harapan ng Diyos. Sinabi mismo ni Mr. Panginoon, si Mrs. kasi. Panginoon, yung binigay mong asawa sa akin, siya kasi. At si Mrs. naman, sinabi, yung ahas kasi. So dito, yun ang nagsimula na magkaroon ng broken relationship. Bago to, may perpekto, maayos na pag-aasawa itong unang mga magulang natin. At sila ay kinonfront ng Diyos at sa halip na sila ay magsisi, sila ay nagsisihan. Imbis na magsisi, sila ay nagsisihan. At yung effect ng kasalanan, it affected marriage. Ang pagpasok ng kasalanan sa Genesis 3, naapektuhan nito ang pag-aasawa. And from then on, lahat na ng pag-aasawa after them, wala nang perfect na marriage. Pero salamat sa Panginoon kasi may Genesis 3:15. Salamat sa Panginoon dahil merong promise ng seed of the woman
na babasag sa bungo ng kaaway, na si Adan, sa kanyang pananampalataya, pinangalanan niya yung asawa niya na Eva. Pinangalanan niya yung misis niya bilang Eve. Ang ibig sabihin nun, mother of all the living, ina ng lahat ng mga buhay. Pinaalis sila sa Eden, pero sinuutan sila ng Diyos ng balat ng tupa. Kaya sinisimbolize nito yung biyaya ng Panginoon kahit na yung kanilang relasyon at ang buong sangkatauhan ay babagsak sa kasalanan. So, according to Genesis, marriage, though broken by sin, remains a remnant of Eden, pointing to the ultimate restoration through Christ. Ang pag-aasawa, according to Genesis, simula pa lang ay nasira na dahil sa kasalanan. Pero tinuturo tayo nito. May tinuturong anak ng babae. At yun si Jesus na magbabalik ng tamang restorasyon sa harapan ng Panginoon. Now, punta tayo ngayon sa susunod. Let's look at the law of Moses. Pag sinabi kasing law, the law, ang ibig sabihin niya ay batas ni Moses. Yung Pentateuch, first 5 books. Ang sumulat ay si Moses. At dito sa law of Moses, makikita natin dito na after Genesis 3, pinoportray ng Bible yung marriage filled with human flaws. After Genesis 3, lahat ng marriage sa Bible, makikita mo, wala nang perfect. Wala nang perfect. Makikita mo yan, even kay Noah, hindi agad perfect. Si Noah, he found grace in the Lord. Pero, hindi pa rin perfect yung kanyang marriage. Yung mga anak niya, di ba? Ginawan pa siya ng masama. Ganon din, si Abraham, hindi perfect yan. Si Isaac, sinundan niya yung tatay niya. Hindi perfect yung kanyang marriage. Ganon din si Moises. Yung misis ni Moises, si Zipporah, if I'm not mistaken. Diba? And to follow, walang perfect marriage after that. So pinapakita nito kung gaano dinidistance ng kasalanan yung mga tao mula sa ideal ng Garden of Eden. Pero, salamat sa Diyos, kahit sa Old Covenant pa lang, meron ng structure, protection, ang family life. Inaalaw nito yung weakness, pero merong protection. For example, isang verse, Deuteronomy 24, verse 5. Sabi dito, when a man is newly married, he shall not go out with the army or be liable for any other public duty. He shall be free at home 1 year to be happy with his wife whom he has taken. After 1 year daw, na mag-asawa ng isang Israelita, hindi siya pwedeng i-charge doon sa mga public duties at sa army. Hinahayaan siya, merong leeway, merong binigay yung Panginoon sa kanila na mga bagong mag-asawa. Anong sinabi doon? To be happy with his wife whom he has taken. Sipin niyo, Old Covenant to. Iniisip ng mga tao, dito galit yung Diyos, dito mahigpit yung Diyos. Pero dito, sa lumang tipan na batas, merong kaluwagan na binibigay yung Panginoon, lalo na sa usapin ng pag-asawa. Sabi nga ni Raymond Ortlund na the emphasis of the law is on the exemption. A man should be given from military and other forms of compulsory service for the first year of the married life to be happy with his wife. Actually, ang isang translation na binigay dyan ni Raymond Ortlund ay to make his wife happy. So, binigay yung pagkakataon na yon. So, we see something here na pinoprotektahan ng Old Testament, yung marriage, na merong structure na binibigay yung Bible sa Old Testament doon sa marriage. Now, another ay yung wisdom literature. Hindi na natin sinama yung Job, hindi na natin sinama yung Ecclesiastes, kasi wala naman silang masyadong sinasabi. Pero sa wisdom literature, ang nagsasalita ay ang Proverbs at ang Songs of Solomon. Itong Proverbs, alam naman natin na napakarami nitong teaching tungkol sa married life. Ito ay salita ng ama sa kanyang anak na lalaki.
Tinuturuan ng tatay yung kanyang anak na lalaki tungkol saan? Iwasan yung adultery at maging faithful sa kanyang asawa. Basically, iwasan, tatay, sinasabi ng anak niya, iwasan ang adultery, warning, 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 prohibition, prohibition, prohibition. Napaka-graphic, huwag kang makikinig sa adult sa mga babae na nang-aakit sa iyo. Kung hindi, anong sinabi doon? Enjoy the wife of your youth. Yung sarili mong asawa, may asawa ka, doon ka maging tapat. Tapos sa susunod, mga Proverbs 19, 21, 25, 27, dito naman may warning against a quarrelsome wife. Dito naman nagbibigay ng mga babala sa isang palaaway na asawang babae. Warning ito sa mga asawang babae at warning din ito doon sa mga mag-aasawa pa lang na mga kabataang lalaki, sa mga palaaway ng mga asawang babae. Pero on the other hand, at the end of Proverbs, pinuri naman yung virtuous wife. Hindi ba? Ang sinabi doon ay yung tinatawag Proverbs 31 woman. Her husband praises her. The beauty is perishing, beauty is vain, but she who fears the Lord, she shall be praised. Sino yon? Hindi. Yun ay isang misis, isang asawang babae na suportado yung kanyang mister, nagbibigay ng magandang pangalan sa kanyang mister, nakikilala yung kanyang mister dahil sa kanya wisdom literature. Now, sa prophets naman, either major or minor prophet, ang palaging description ay yung unfaithfulness ng Israel kay Yahweh. Napaka-unfaithful ng Israel kay Yahweh at dinedescribe yung unfaithfulness nila, yung idolatry nila within the picture of a broken marriage. Ang litrato ng prophet, ng major and minor prophets ay yung Israel bilang misis na kung kani-kanino binibigay yung sarili niya. Idolatry, yung ibig sabihin nun, idolatry. Kasi sumasamba sila sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Samantalang si Yahweh, siya isang tapat na asawang lalaki doon sa Israel. Jeremiah 3:20. Surely, as a treacherous wife leaves her husband, so have you been treacherous to me, O house of Israel, declares the Lord. Ang pinoportray ng relationship ng Diyos at sa Israel ay parang husband at wife. Hosea 2:2. Plead with your mother, plead, for she is not my wife, and I am not her husband, that she put away her whoring from her face, and her adultery from between her breasts. So, picture yon. Pero ang pinaka-main na pinatutungkulan ay ang faithfulness ng Diyos sa kabila ng unfaithfulness ng Israel. So, even though picture iyon, nakakakita tayo doon ng katotohanan, no? Na kahit na yung human marriages ay marred by sin, law, wisdom, prophets, pero sila ay nag-point forward pa rin sa final redemption, kung saan ire-restore ng Panginoon yung kanyang tao in perfect love. Now, punta tayo sa New Testament. Sa bagong tipan naman, mabilis nating papasadahan ang Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, and then Epistles, and then also the Johannine Revelation. Sa New Testament, Gospels, madalas nyo makikita si Jesus, kino-quote niya yung Genesis. Kino-quote niya yung Genesis. Nung tinanong si Jesus sa mga usapin ng marriage, ang kino-quote niya pabalik ay Genesis chapter 2. Genesis 2 verse 24. Minemaintain ng Panginoong Jesus. Very important yon. Na nanggaling mismo kay Jesus na ang pag-aasawa ay sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, monogamous marriage, at yung original design doon ay panghabang buhay. Kasi may nagtanong sa kanya anong masasabi mo sa divorce? Sabi kay Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus,
Kaya lang pinahintulutan ni Moises yung divorce dahil sa kahinaan ng mga tao. Sabi niya, pero hindi yon ang layunin ng Panginoon, ng kanyang ama, doon sa simula. Therefore, ini-emphasize ng Panginoong Jesus, sinabi niya, except for sexual immorality, so merong doon na qualification si Jesus. Pero sinabi niya, original design, panghabang buhay, habang buhay kayo. Hindi ito bara-bara na binibigay at hindi ito original design ng Diyos. So, napaka-importante nun kasi nakita natin ng Panginoong Jesus na nire-reaffirm kung ano yung Old Testament at Genesis rule at design sa marriage. Kaya Apostle Paul naman, salamat sa Diyos, kasi si Apostle Paul yung very clear kung anong pinaka-point ng marriage. Sabi niya, Ephesians chapter 5, this is a mystery. Sabi niya sa Ephesians 5, na ang marriage daw ay tungkol kay Christ and the church. Lahat ng mga human marriage, lahat ng marriage dito sa lupa ay litrato lang at umaanino lang at nagre-reflect lang ng husbandhood ni Christ at wifehood ng church. Yun yung perfect standard natin. Ang perfect standard natin sa mga husband ay si Christ at sa mga wife ay yung church as she relates to her husband. At yung relationship nila, yan ang standard ng marriage. Kung gusto natin ng perfect standard, ng perfect marriage, Christ Church. That's it. Yun yung pinaka perfect. Of course, in glory, kasi yung church ay sinful pa in this life. Pero in glory, in eternity, yun ang pinaka ibig sabihin talaga. And this is relevant sa main purpose ng marriage. Sa Revelation, nagtapos din ang Bible sa marriage. Nagsimula ang Bible sa marriage, Genesis 2. Nagtapos din ang Bible sa marriage, Genesis 21, 22. Diba, may sinasabi sa Revelation, the marriage supper of the Lamb. Ikakasal si Kristo sa kanyang dalisay na iglesia. Pinoportray ang new creation bilang isang wedding. Si Kristo tuwang-tuwa sa kanyang perfected bride. Kaya palaging pinapulit-ulit ni Apostle Paul sa epistles niya. Kaya ako nagle-labor, kaya ako nagpe-preach, kaya ako nagpapawis. Pinapapaguran ko na yung church ay para maging blameless. Para ma-present siya as a pure virgin to Christ. Sabi yan ni Apostle Paul. Ganon din yung sinabi ni John sa John chapter 21, di ba? Bababa yung New Jerusalem without spot or wrinkle. Ang New Jerusalem ay ang church. Ang New Jerusalem ay ang bride. So ang earthly marriage, yan ay temporary lang. Temporary lang, hindi eternal ang earthly marriage. Kaya ang sumpaan ng mag-asawa ay till death do us part. Ang dapat lang na kalooban ng Diyos na makapaghihiwalay sa mag-asawa ay kamatayan lang. Temporary ang lahat ng marriage. Hindi ito walang hanggan. Huwag tayong maging over-romanticize yung tingin natin sa marriage. Marriage is very important, pero ang point ng marriage ay para i-reflect yung eternal marriage ni Christ at ng kanyang people. Hindi natin pwedeng sabihin sa asawa natin na kahit patay na ako, dapat Hindi. Habang buhay lang kayo, andun binding yung covenant ng marriage. Kapag patay na yung asawa, hindi ito madalas pinag-iisipan, no? Pero maganda yung book ni Dave Harvey kasi dapat pag-isipan to ng mag-asawa. Isang araw, mamamatay din yung asawa mo. Either one of you. Hindi yan
pangwalang hanggan. Ito'y panghabang buhay, hindi pangwalang hanggan. Bakit? Kasi merong eternal marriage. At yung eternal marriage ay kay Christ at sa kanyang people. Ay, dito totoo na merong eternal happily ever after kay Christ at sa church. Sabi ni Raymond Ortlund, the New Testament brings the biblical love story to its final culmination in the revelation of John. At each horizon of this grandeur is marriage. First, the marriage of Adam and Eve, and now the wedding of the Lamb and his bride. So, ayan lang yung pinakamabilis na yon kasi buong Bible eh. So, now, let's go naman sa mga medyo specific sa loob ng marriage. Now, ang titignan naman natin ngayon ay, now what? Sa loob ng marriage. Let's see. Hindi lahat madidiscuss natin, pero at least may madiscuss tayong kaunti sa loob ng marriage. Ang marriage ay ang pagsisimula ng bagong family. Ang marriage ay pagsisimula ng bagong family. Kaya sinabi sa dulo ng Genesis chapter 1 na man will leave his father and his mother and cleave to his wife. Ibig sabihin, pag nagpakasal na ang isang tao, may bago ng gobyerno. Hindi na siya nasa ilalim ng pamumuno ng kanyang magulang, ngayon ay may bagong pamumuno na. Si Mister ay ang bagong mamumuno at si Mrs. ay nasa loob na, nasa ilalim ng pamumuno ng kanyang asawang lalaki. Now, kaya maganda yung, I have said this before, kaya maganda yung isang ceremony ng mga Filipino, I don't know kung sa Pilipinas lang, pero sa mga marriage ceremonies, binibigay, if present, binibigay ni tatay yung kanyang anak na babae sa kamay nung kanyang mapapangasawang lalaki. Kasi yun yung biblical model na mula sa otoridad ni tatay ay binibigay na dun sa bagong otoridad ng kanyang asawang lalaki. Ito na yung bagong gobyerno. God said, according ito kay William Gouge, to the woman, he shall rule over you. Genesis chapter 3, verse 16. Ganon din. By the light of nature, ang human cultures, they have honored male over females. For a long time ito. Meron dyan ng mga sinful, napakaraming sinful na mga overreach ng mga ganitong iba't ibang mga kultura. Pero by the light of nature, ang inuutusan at nakikita na mangunguna ay ang mga lalaki. Ganon din, sa Bible, ang title ng mga husband ay mga ito, Lord. Ang nagsabi ng Lord dyan ay si Sarah kay Abraham. Master, Esther 1:17. Ang mga asawang lalaki ang guide. Ang mga asawang lalaki ang head, 1 Corinthians 11:3. Ang mga asawang lalaki ang image and glory of God. At ang final na proof ng bagong authority sa loob ng marriage ay si Christ at ang church bilang representation. Ang husband ay nire-represent si Christ at ang wife ay nire-represent ang church. Ang church ay nagpapasakop sa kanyang Panginoon. Hindi inuutusan at hindi pinapangunahan ng church si Christ. That is blasphemy. That is sinful. Nasabihin ng church, Jesus, ito ang gawin mo. Jesus, ako ang sundin mo. Hindi pwedeng gawin yun ng church. Anong pwedeng gawin ng church? Mag-request, makisuyo. Panginoon, kung pwede po ba itong kahilingan ko, ganun din yung sa husband and wife. From the authority of the father to the daughter, at ngayon naman sa marriage ay authority ng husband sa kanyang wife. Now, titignan natin isa-isa sa loob ng marriage ang roles ng wife at ang roles ng husband. Ano nga bang ibig sabihin ng wifely submission? Sabi ni Brian Chappell, dun sa book niya na Each for the Other, ito yung sabi niya.
The biblical text convinced commentators to interpret submission as, quote-unquote, a disposition of yield, voluntary yielding in love, or not to exercise authority over. Yan yung mga pwede nilang masabi tungkol sa word na submission. To these technical ideas can be added a colloquial commentary that biblical submission means that a wife should follow her husband's lead. Though the specific definitions vary a little, submission includes actions. Ano ibig sabihin ng submission? Action. Ano ibig sabihin ng submission? It involves obedience. The wife obeys the husband. Yan ay submission. Obedience. And also, it includes attitudes. Ang action, obedience. Ang attitude ay respect. Ginagalang. Merong reverence. Kaya sa pag-aasawa, si Mrs., pag nag-asawa na siya, nakipag-covenant siya. At nung nakipag-covenant siya to submit, respect, and obey her husband as the Lord commanded. Very intriguing na sa mga, even sa mga traditional vows, ang isang word na wala doon ay yung word na obey. Yung word na obey sa vow ng wife. Sa rise ng ating feministic culture, sa pag-rise ng feminism, maging mga pastor ay nanginginig sa takot sa mga babae. Kasi misis nga nila, nanginginig siya. At yan din ang nangyayari maging sa Filipino culture. Ang may mga nakikita ko even in online na kapag sa usapin ng lalaki, kapag lalaki yung dinideal sa church or even sa culture, ang palaging pag-deal sa lalaki ay magsisi ka, mag-sacrifice ka pa, ito yung mga mali mo, ito yung mga kulang mo. And then pagdating naman sa mga babae, walang nagko-call out ng sin. Wala. Ang palaging sinasabi na ay pag babae ka, victim ka. Or mas kailangan na hindi call out yung sin. No. Dito sa loob ng marriage, the Bible is very clear sa sin at ganun din sa obedience na inaasahan sa mga wife. Mamaya, tatalakayin natin yung sa mga kalalakihan. Ang tiniisip ngayon ng mga common Filipino and even Christian and even Reformed na very virtuous kapag tinatawag ni Mr. si Mrs. na commander. Commander. O kaya naman, kapag sila'y under desire, ibig sabihin, sunod-sunuran sa kung ano yung pangunguna ni Mrs. So, dapat manguna dito ay ang mga Kristiyanong kababaihan. Nakalagay yan sa Titus chapter 2. Anong nakalagay sa Titus chapter 2? Older women, teach younger women to love their husbands and their children. Sinong magtuturo? Mga mas matatandang kababaihan. Hindi nila tuturuan yung mga nakababatang kababaihan. Di, ganyan talaga mga lalaki. Di, sige, okay lang yan. Bastusin mo. Hindi, okay lang. Masama talaga yung asawa mo. Hindi ganun ang turo ng Bible. Ang sinasabi ng Bible, older women teach younger women to be godly wives, na makadiyos na mga asawang babae, to obey your husband, to follow and respect your husband. Kailan tayo huling nakakita ng matandang babaeng Kristiyano na sinasabihan yung batang babaeng Kristiyano, irespeto mo ang asawa mo. Sundin mo ang asawa mo. Igalang mo ang asawa mo. Pero yan ang mismong nakasulat. Nakasulat mismo sa scripture. Iilan lang ng mga notes according kay William Gouge na ang isang wife ay merong
inward reverence, may wife-like gentleness, at merong obedience. Again, marami pa to. Sobrang dami pa nito. Meron dito mga objections na paano pag yung asawa ko kunyari, mas mababang trabaho sa'yo, mas mahirap sa'yo, normally, okay, mas maliit ang kita sa'yo, o kaya naman ay mas o kaya naman masama, o kaya unholy. Paano yan? That's a question to deal with later on. Pero anong normal? Ang normal sa asawang babae ay ito. Pansinin nyo na ang general thrust ng utos sa asawang babae ay respect. General. Ang finifeed sa atin, sa culture natin, ay kilig. Dapat yung mister ko kaya akong pakiligin, o kaya naman in love ako sa lalaki. Yun ang common pero ang isang sa church namin, of course pinag-uusapan namin to, ginagawa namin culture to, may mga kababaihan na may mga nagtatry manligaw sa kanila, tumihingi ng counsel, at isa sa pinaka-wise na pwede mong ibigay sa isang babae na nagtatanong, sinasabi niya, pastor, o kaya kung sino man, pastor, ano pong tingin nyo? Kasi itong si brother ay nagbibigay ng desire, gusto niya daw ako i-pursue. Ang isang tanong na biblical, tingin mo ba kaya mo siyang irespeto? In the long run. Yun yung biblical. Hindi, anong nararamdaman mo? In love ka ba? Hindi. Mataas ba ang pagtingin mo sa kanya? Tingin mo ba kaya mo siyang irespeto in the long run? Because that's the command sa wife. Vice versa, later on, sa mga husbands, ganun din yung mga tanong sa mga lalaki. Tingin mo ba kaya mo siya i-lead? Kaya pag may mga nakikita ako na mga by personality, hindi naman natin hindi naman natin mapipigilan yan. Mas malakas yung personality ni wife, nung babae. Tapos si lalaki gusto niya i-pursue, medyo mas timid siya. Isa yan sa mga front ka agad. Tingin mo ba kaya mo siyang i-lead? Kasi kita mo naman, ang laki ng difference yung dalawa. Tingin mo ba kaya mo siyang i-lead? Kasi doon sila hatulan ng Panginoon Later on, si wife, hahatulan siya ng Panginoon kung paano niya nirespeto yung asawa niya. Hindi naman siya hatulan ng Panginoon. Gaano mo ba siya ka-love? Pagharap ni Mrs. sa Judgment Day, hindi siya hatulan ng Panginoon. Gaano kataas yung kilig mo sa kanya? Gaano mo siya ka-love? Ang tanong, gaano mo siya nirespeto sa buong married life mo? Si husband, ganun din. Ganun din yung magiging tanong sa kanya. Gaano mo siya pinangunahan sa married life nyo? So isang question yon sa mga lalaki, kunyari hindi pa, okay, preview. Sa lalaki, tingin mo kaya mo ba? Malilid mo ba yan? O baka tumiklop ka, ha? Baka in the middle ng marriage, bigla ka na lang, nakatiklop ka na dun sa gilid. Di na gumagalaw si lalaki. Hindi. Si Mrs. ganun din. So inward reverence ay kailangan. Ang ibig sabihin ni William Gouch sa inward reverence ay hindi lang panlabas, kundi panloob. Nasa isip pa lang ni babae, ni Mrs., nire-respeto niya na yung asawa niya. Naaalala niyo yung 1 Peter chapter 3 na tinawag ni Sarah si Abraham na Lord? Hindi yun sinabi ni Sarah verbally. Hindi niya sinabi, Lord, kay Abraham. Alam niyo kung kailan sinabi ni Abraham, saan sinabi ni Sarah yon? Sa isip niya. Nag-iisip lang si Sarah. Tapos ang designation niya kay Abraham, Lord. So hindi para kay Sarah, sa labas, sa trabaho mo, mataas ka, pero dito sa bahay, ako boss. Hindi yung gano'n ni Sarah. Pagbalik ni Abraham sa bahay niya, sa isip pa lang ni Sarah, Lord, may reverence sa kanyang asawang lalaki. Kailan yung huling narinig na tinuro na ang wife ay dapat may reverence sa asawang lalaki? Revere. Galang. Paggalang, at hindi lang panlabas na paggalang, panloob na paggalang. For the office. Anong office niya?
husband office. Now, bakit nga ba minsan bumababa ang tingin ni Mrs. kay Mr.? Bakit minsan, may ganun na bakit minsan hindi kayang igalang ni Mrs. si Mr. May mga iba't ibang causes. Ang una, for example, si Mrs. ay masyadong mataas yung tingin sa sarili niya. Isang reason yon. May pride si Mrs. Siguro mas matalino siya, mas malaki yung sahod niya, mas may skill siya. Isang cause yun, pride. Pangalawang cause, pwede naman na si husband ay may mga weakness. Kunyari, mas mahina ang isipan. Talino talaga ni Mrs. O kaya sa pangangatawan, may sakit. Sa pangangatawan, patpatin o ano ba, mga sakitin. Si Mrs. minsan lang hindi nagkakasakit. Si Mr. may sakit. Ganon, may ongoing joke nga na kapag yung mga babae daw ay nagkakasakit, kilos pa rin sa loob ng bahay, kayang-kaya pa rin. Si Mr. nagkasipon lang, di na makagalaw. May ganon yung man colds. Parang mamamatay na ako. May mga ganon, kahinaan na ng katawan. Kaya pwede sabihin ni Mrs., weak. Napaka-weak mo. Can be. Or, minsan naman, mababa yung tingin ni Mrs. kay Mr. dahil sa mga suspicions, unjust, mga hindi matuwid na mga akusasyon sa kanyang Mr. Pinagsususpetsahan niya yung asawa niyang lalaki ng mga kasamaan, mga kasalanan na hindi naman niya ginawa o wala namang pruweba na ginawa niya. Tamang hinala. Isa rin niyang ongoing jokes, no? Na palahinala yung mga misis sa mga kasalanan ng mga mister na hindi naman lang ginawa. So hindi yan, isa yan sa mga reasons kung bakit mababa ang pagtingin sa asawang lalaki. Anong sagot dyan? Paano mapipigilan ng misis na hindi maging mababa yung pagtingin niya? Kasi ang hirap igalang ng mister kung mababa yung tingin mo sa kanya. Hindi mo masusunod yung Panginoon. Hindi mo masusunod yung Panginoon sa paggalang sa mister kung mababa yung tingin mo sa kanya. Now, anong solution? Dalawa. Sabi ni William Gouge, dalawa daw. Una, kailangan si Mrs. magpakumbaba. She should think humbly of herself. Hindi dapat maging mataas yung pagtingin niya sa sarili niya. Magpakumbaba. Pangalawa, hindi dapat siya mag-assume ng kasalanan sa asawa niya nang wala namang pruweba. Binigay si Eva kay Adam para tulungan siya, hindi para ibaba siya. Binigay si Eva kay Adan para suportahan siya at itaas siya. Yun ang role ng wife. Itaas si husband niya. Number one supporter, number one cheerleader, number one na lahat ng tao man, mababa ang tingin sa mister niya. Kung yung misis ay tinataas yung kanyang asawang lalaki, walang pakialam si mister sa sasabihin ng kahit sino. Kung sa loob ng bahay, ginagalang siya, taas noo siyang lalabas sa bahay nila. Kaya dalawang nangyayari sa mga mister na hindi ginagalang. Again, this is not a excuse. Pero sa labas ng bahay, either makikita mo yung asawang lalaki na nakayuko. Wala nang mukha na ipapakita. Bakit? Kasi sa loob ng bahay niya, hindi siya ginagalang Or number two, isa sa mga kadalasan, mas maghahanap siya ng galang sa labas. Kasi hindi siya ginagalang sa bahay niya Hindi siya ginagalang sa marriage niya. Mababang tingin sa kanya ng asawa niya. Kaya pagdating sa labas, maghahakot yan ng galang. Kumbaga, gutom na gutom siya sa paggalang. Gutom na gutom siya sa reverence. Kaya sinong palaging kasama? Barkada. Kasi yung mga barkada, nagalang siya. At least. O kaya naman, ito, totoong kasalanan maghahanap ng iba na ginagalang siya. That's sin. Okay, that's not an excuse. Pero, kailangan matutunan ng mga asawang babae ang inward reverence. Binigay si Eva kay Adan to give reverence. Pangalawa, gentleness.
Sabi ni William Gouge sa gentleness, ito naman ang disposition ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Kung papaano siya kumilos, umarte sa harapan ng kanyang asawang lalaki. So babasahin ko na lang ha. Andito I did not put it dun sa ano. Sabi ni William Gouge, gentleness in a wife respects also the ordering of her facial expressions, gestures, the whole conduct before her husband, by which she shows cheerfulness to him and contentedness and willingness to be under him and ruled by him. Paano daw yung wife-like gentleness? Pagiging masiyahin sa harapan ng asawa niya. Hindi masaya si Mrs. palagi. Pagdating ng mister, bigla na lang, sa harap na kanyang asawang lalaki, doon bigla magagalit. May sense ng contentedness na ako'y nasa ilalim ng pamumuno niya. Contrary to this gentleness, ang daming lista ni Gouge. A frowning brow, a lowering eye, a sullen look, a pouting lip, an angry face, an insulting mouth, a scornful motion of arms and hands, a disdainful turning of the side and the side of the body, and a fretful rushing out of her husband's presence. Gentleness, wife-like gentleness, ang inaasahan sa mga babaihan. Pangatlo, and last, obedience. Ang ibig lang naman sabihin nito ay hindi pagiging habitually against sa kanyang asawang lalaki. Sa mga decision making, sa mga words niya. Kapag may desisyon si mister, hindi palagi ang dapat lumabas sa bibig ni Mrs. ay mali siya o kaya mali yan, hindi tama yan. Daming practical mga ramifications nito, pero siya yung pinili mong asawa. Siya yung dapat manguna. Siya yung pinili mo na mapangasawang lalaki na dapat magdesisyon. Kaya isa yun sa mga dapat pag-isipan. Kaya ko bang sundin itong lalaking ito? Kaya ko bang sundin itong lalaking ito? Kung meron kang, kung may mga sigil na kababayan, kung oo ka, masasabi ko ba sa sarili ko na I can attest to the Lord, I can obey this man. Sa mga lalaki naman, sa mga kalalakihan, ang utos ng Panginoon ay dalawa. Love and lead. Love and lead. Ephesians 5:25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Now, bakit may priority yung love sa mga asawang lalaki? Ito kasi yung napakagaling ng Panginoon. Kasi ang kailangan ng babae, love, at ang kailangan ng lalaki, respect. Kaya inutos ng Panginoon sa babae na mag-respect, kaya inutos ng Panginoon sa lalaki ay mag-love. Babae, respect. Lalaki, love. Kasi yun yung kailangan ng each other. At ganun din, inutos to ng Panginoon kasi dito tayo mahina. Ang mga babae ay mahina sa respect. Kasi it's not how it works para sa kanila. Ang para sa kanila ay relationship. Sa kanila ay love. Ganyan nag-work yung buhay ng mga kababaihan. Ang mga kalalakihan naman nag-work yung buhay nila by means of respect. Kaya hindi nagsisimula pag matanda na, maging bata pa. May mapansin ko yung pinagkaiba ng babae sa lalaki. Yung babae, ang gusto ay attention para sa relationship. Sa parents nila. Kasi gusto nila ng attention. Kaya mapapansin nyo yung mga, mas madalas yung mga batang babae na mas, may napanood ako isang video, hindi naman simple illustration lang. May isang tatay, may dalawa siyang anak na lalaki, isang anak na babae, pinapasuntok niya yung dalawa niyang anak na lalaki. Yung mga anak na lalaki, suntok naman. Sige, suntok. So binigay niya yung kamay niya dun sa anak niyang babae. Ang ginawa ng anak ng babae, kinisan yung kamay niya. So, ibig sabihin, you know,
Kasi anong ginagawa ng mga lalaki? We are proving something. Yung anak na babae, naku, nasaktan si papa. Relationship. Yun ang mas abounding sa mga kababaihan. Kaya hindi magets sa mga kababaihan bakit nagpapayabangan yung mga lalaki. Ba't ba itong mga lalaki puro yabangan na yabangan? Because that's a sense of respect. Gusto nila na may nag-acknowledge sa kanila. Ang mga kababaihan naman ay relational. Lahat ng decision nila may kinalaman sa tao. Ang lalaki naman, pag nagdesisyon, kahit walang kinalaman sa tao, kung ano yung kailangan kong gawin, yun yung kailangan kong gawin. Ganun yung mga lalaki. And that's how, the Lord understood that. Alam ng Panginoon yun. Kaya yung mga lalaki, inutusan ng Panginoon to love. Consider your wife. Kasi sa totoo lang, pwedeng mabuhay si Mister nang hindi iniisip si Mrs. niya. Gagawin lang ni Mister, magtatrabaho ka. Ito yung kailangan ko eh. Kailangan maglagay ng pagkain, papakapagod ako, papakahirap ako, gagawin ko lahat. Para saan? Kasi there's a mission. There's something to do. I will provide food, pero nakakaligtaan sino? Si Mrs. Nakakalimutan ng makipag-usap sa kanyang Mrs. Nakakalimutan ng kamustahin si Mrs. Ang kanyang palaging isip o ano na yung nagawa ba ni Mrs. yung kanyang obligasyon. Kaya itong panawagan ng Panginoon sa mga lalaki, asawa mo yan. Hindi lang siya may trabaho, kayo ay may ugnayan. Hindi lang siya may dapat gawin, kayo ay may ugnayan. Pakinggan mo siya, kausapin mo siya, meron kayong ugnayan. Doon mahina ang lalaki. Kaya yun ang utos ng Panginoon. Now, bakit? According kay Gouge, kailangan ng top priority ay love. Una, dahil wala daw kahit anong pwedeng gawin si lalaki na tama kung hindi ito galing sa pag-ibig. Pangalawa, dahil sa lahat ng mga tao na dapat mahalin ng lalaki, ang pinaka-proper object ay ang kanyang misis. Ang pinaka-proper object ng love, hindi anak niya, hindi parents niya, hindi barkada niya, hindi kahit sino. Ang pinaka-proper object ng kanyang love ay si wife, ang kanyang asawang babae. Kahit na may mga anak na, ang priority ni husband, si wife. Ganon din, kasi pwedeng abusuhin ni lalaki yung kanyang authority. Pwedeng magmataas din, maging mayabang yung lalaki sa authority na meron siya. Kaya kung walang pag-ibig, anong mangyayari? Pang-aabuso. Pwedeng saktan ni Mr. si Mrs. Yung alam niyo, pananakit, hindi lang yan physical. Of course, physical is criminal, no? Pero maging sa verbal, pag nagsimula ng sumigaw, nagsimula ng magsalita ng mga pagmumura, o kaya magsalita ng mga masasakit, derogatory, ayan na. Yan ay mako-consider na abuse. Kaya, kailangan ng love. Because without love, yung authority becomes tyranny. Kung walang love, ang authority, it will become tyranny. Kaya yan ang utos sa mga lalaki. Love your wives. At ganun din, kung hindi pagmamahal ang mangunguna, there will be little peace sa tahanan. Bakit? Kasi very challenging ang wife. Very, very challenging ang mga babae. Kaya may mga nagsabi mga lalaki, wag na lang, sakit lang sa ulo ang mga babae. May ganun silang mga sinasabi. Of course, mayroong mga hormonal changes sa mga kababaihan, may mga period, may mga of course controllable sa kanila na yon, pero may mga uncontrollable. It's very challenging, kaya kailangan may love. Bakit? Kung walang love, walang peace sa loob ng marriage. Hindi kayo pwede maging puro away ang mangyayari kung walang pagmamahal. At ganun din, dahil katulad ng Diyos at ni Kristo, na unang magmahal si Kristo bago yung iglesia. 1 John, we love because God loved first. Ang unang-unang magmamahal sa marriage ay lalaki. At yun yung panggagalingan
ng pagbabalik, tugon ng wife. Ang unang-una, no, hindi si Mr. ay maghihintay. Hindi siya dapat magmukmok. Siya yung mauuna. Mamahalin ko si Mrs. para si Mrs. in return ay mag-flourish. At siya ay nag-flourish, siya ay magmamahal. Pabalik. Now, again, napakarami nito, pero very few, mga few things, no? Generally, ang asawang lalaki ang nagli-lead. Siya dapat ang magdedesisyon, siya ang mayroong mga final decision, siya ang nagdidirekta kung saan papunta yung marriage nila. Narinig nyo na rin ba yun na ang marriage ay may direksyon, hindi lang siya nangyayari. Ganun kasi yun sobrang planado ng wedding, pagkatapos ng wedding, wala nang plano. Ang sunod na plano na, mga bakasyon. Sunod na plano na, yung mga getaway. Ang sunod na plano na, mga trip. Pero anong plano nyo? Anong plano sa pag-aasawa? Anong purpose nito? Saan tayo pupunta? Anong direksyon natin? Anong desisyon natin? Bakit natin to ginagawa? Ang lalaki yung mangunguna dyan. Yung lalaki yung magsasabi. Mananalangin tayo, pupunta tayo sa araw ng Panginoon, sasamba tayo, magbabasa tayo. Luluwalhatiin natin yung Panginoon. Sinong mangunguna dyan? Hindi dapat hintayin ni Mr. si Mrs. Worst, mga bata. Hindi, si lalaki ang mangunguna dapat dyan. It's a masculine mandate. And very sad. Ang pinakaisa nakakalungkot, na palagi makikita nyo sa mga statistics, na ang mga churches ay punong-puno ng mga nanay. Hindi yun sad dahil merong tao, pero sad yun bakit nasa na yung mga lalaki. Nasa na, pansinin niyo yung general, general lang, no? Mga bata lalaki, mga teenager, may mga lalaki sa church, tapos, pagkatapos nun, wala na. Nanay na. It needs to be recovered. Ang spiritual leader sa bahay ay si lalaki, si Mr. Siya ang mangunguna. Hindi siya ang bibit-bitin, hindi siya ang dadalhin, hindi siya ang pipilitin, hindi siya ang kukumbinsihin. Siya ang mangungumbinsi. Siya ang magpa-persuade. Siya ang magsasabi para sa kalwalatian ng Panginoon. Siya ang magsasabi kaligtasan ay kay Kristo. Siya ang magtuturo ng Biblia. Siya, isa sa text, may sermon text ako this coming February. Yung text ko ay 1 Corinthians chapter 14, verse 35. At ang sinabi doon, if a woman has a question, let him ask her husband at home. Gumagawa na ako ng outline. Pero ang pinaka-thrust nun, ang theologian sa bahay ay si Mr. Ang tatanungin ay si Mr. Ang nag-aaral ng Biblia ay na lalaki ay hindi lang pastor. Lahat ng lalaki. Kasi yung lalaki ang tatanungin. At lalaki yung mangunguna. Siya yung magli-lead doon sa narrow way. Hindi siya magli-lead sa wide path. Napakaraming lalaki ang mister na wala nang ambag sa wedding planning. wala pa ring ambag sa loob ng marriage when it comes to spirituality. Pero yan yung direksyon Yung wife, taga-support siya sa holy leadership ng husband. Pero ang husband, siya magli-lead. Hindi siya dapat ang pinipilit. No? So, tatlo. Minsan, ang mga husband ay nawawalan sila ng authority. Minsan, ang mga husband ay nawawalan ng authority. Now, bakit nawawalan ng authority yung husband sa loob ng bahay? Bakit madalas sa mga tahanan si nanay ang nag-take over?
sa mga authority when it comes to decision making, when it comes to direction. Bakit ganon? Ang isang reason ay dahil kay husband din. Kaya nawala ng authority sa husband ay dahil kay husband. Napapansin niyo yun, napakarami ng mga Filipino household ang tumanda na sila na wala ng boses. Yung mga napapanood kayo sa interview, nagsasalita, puro misis. Hindi man lang manguna si mister. Kapag magkasama si mister at misis in public at may mga kumakausap, palaging si misis ang kausap. Bakit hindi kaya ni mister na humarap? Matagal na siyang nawalan ng otoridad sa loob ng bahay. Subjectively, may authority pa rin siya, of course, before God. Bakit? Kasi una, pwedeng siya yung irreverent. Wala ring galang si mister. Ang mister na hindi nag-exemplify ng paggalang ay mawawala rin ng paggalang sa kanya. Yung kanyang marriage at household. Drunkenness, immorality, failure to take life seriously. Paano mo naman igagalang, di ba? Wasting money, similar dishonorable conduct, and many others. Meron siyang pinabayaan. Sinabi niya mismo sa kanyang tahanan, huwag niyo ko igalang sa kanyang lifestyle. Therefore, ang nangyari, hindi talaga siya ginalang. Pero hindi ito occasion para sa wife na maging excuse, of course, sa kasalanan. Pero that's true. Totoo yun. Nawawalan ng authority ang isang husband dahil sa kanya mismo. Now, anong ginagawa ni husband na nawalan ng authority para ibalik yung authority? Kasi may mga husband na hinahayaan na lang. Sige, okay lang. Pero may mga husband na gustong ibalik yung authority sa kanya. Dito na papasok ang pagiging violente. Dito na papasok ang cruelty. Gumawa ako ng actions na hindi kagalang-galang, hindi ako ginalang ng aking tahanan. Ngayon, kukunin ko pabalik yung paggalang na yun sa pamamagitan ng dahas. Ayan, nakakakita na tayo ng violence sa kanila. Alam niyo anong dahilan ba't ginagawa yun ng lalaki? Kasi hindi siya ginagalang. Binubungangaan mo ko, yan ang sayo. Yan ang ginagawa, pero by force. Mali yun. Kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon yon. At alam niyo ang nangyayari? Igagalang nga siya ng pamilya niya, pero hindi isang reverent fear, kung hindi slavish fear. Isang paggalang na takot, hindi paggalang na banal. Isang klase ng sinusunod nga siya, pero patakbo, ayaw na sa kanya. Hindi yan yung paraan. Now, paano yung paraan para sa mga asawang lalaki na nawala ng otoridad sa bahay nila? Anong unang-unang nilang dapat gawin? Magsisi. That's the first one. Repent. Tandaan natin ng lahat ng restoration ay nagsisimula sa repentance. Walang restoration na hindi nagsisimula sa repentance. Ang unang-unang dapat ginawa ni Adam sa garden ay nagsisi siya. Hindi niya sinisi, si Eve, dapat nagsisi siya. Sinabi niya mismo dapat sa harapan ng Panginoon, Panginoon, patawarin niyo ko, hinayaan ko yung asawa ko, tapos sinunod ko pa, patawarin niyo po ako, Panginoon, nagsisisi po. Yun ang dapat ginawa ni Adam. Ganon din ang dapat gawin ng mga kalalakihan na hindi ginagalang sa loob ng bahay. Panginoon, patawarin niyo ako, pinabayaan ko yung obligasyon ko. Panginoon, patawarin niyo ako, may marami yung ginawa na hindi kagalang-galang. At dapat sabihin niya yung asawa niyang babae, and let's start over. Pagpapakumbaba, yun ang dapat gawin ni husband. Ganon din, dapat ang si husband ay may wholehearted affection sa kanyang asawang babae. Now, dito tayo pupunta sa Proverbs chapter 5, verse 19. Sa Proverbs chapter 5, verse 19, ito yung nakalagay. Ayan, sabi sa Proverbs 5, verse 19, let her be as a loving hind, a pleasant roe, let her breast satisfy thee at all times, and be thou ravished always with her love. So dito, imbes na mahumaling ka, mister, sa mga ibang babae, mahumaling ka sa sarili mong asawa.
Yun ang ibig sabihin nito. Mahalin mo yung sarili mong asawa. Pero yung mismo nakalagay sa Proverbs na ravished, be thou ravished always with her love. Ang ibig sabihin nun ay to err, to go astray. At isa yung hyperbole, isa yung figure of speech, na sinasabi noon na kahit may makita kang mga hindi kaaya-aya sa asawa mong babae, hindi mawawala yung pagmamahal mo sa kanya ng mas kaunti, kahit kaunti. Kailangan buong buo yung pagmamahal mo sa kanya. Yan yung sabi ni Gouge. Sabi niya, if a man has a wife, example lang, not very beautiful or proper, but having some deformity in her body, or some imperfection in her speech, sight, gestures, or any part of her body, yet so treat her and delight in her as if she were the most beautiful and in every way most perfect woman in the world. Yan daw yung utos ng tatay sa kanyang anak na lalaki. At alalahanin nyo, nasa Proverbs, sinabi din ng tatay sa anak niya, ang mamahalin niya ay yung wife of thy youth. Ang asawa mo noong bata ka pa. So ito dapat, yung pagmamahal ng asawang lalaki ay lumalagpas sa honeymoon period. Hindi ito nandun lang sa umpisa ng marriage. Ang sabi ng Proverbs, the wife of your youth. Ibig sabihin, dati pa yun. Matagal na kayong kasal. Yung pinakasalan mo nung bata ka pa, yun yung mamahalin mo. Hindi katulad sa mga nakikita natin ngayon, habang tumatanda, paayaw na ng paayaw. Palayo na ng palayo. Parahas na ng parahas sa pananalita. Hindi na makapag-usap ng hindi galit. No? Hindi. Si lalaki, dapat, kung utos na mahumaling siya sa misis niya. Yun ang utos sa kanya. At sa isa lang. And sa usapin naman ng authority ng asawang lalaki, ang kanyang authority ay of course bounded ng Word of God. Hindi niya pwedeng utusan yung wife niya na magkasala at hindi niya rin pwedeng pagbawalan yung wife niya na sumunod sa Panginoon. Bounded ng Scripture ang authority ni Mister. Katulad, di ba, ang normal na usapan sa mga Reformed ay yung utos ni pastor. Ang utos ni pastor ay dapat bound ng Scripture. Hindi siya pwede mag-utos ng labas sa Scripture, hindi rin siya pwedeng magbawal ng obedience sa Panginoon. Ganon din sa household. Ganon din si Mister, hindi niya pwedeng sabihin kay Mrs., huwag ka mag-church. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng sabihin ni Mister, huwag ka mag-pray, huwag ka magbasa ng Bible. No, hindi pwede yan. Hindi niya rin pwedeng sabihin kay kay Mrs. niya na magsinungaling ka. No. Mayroong boundary ng authority niya. It's always bounded by Scripture. Now, lastly, pag nagkakaroon kami ng premarital counseling, ito yung mga nadadaanan. Yung roles, isa na yon kasi nadaanan na natin. Pero ang dami pa. At isa to sa mga kinoconsider at pinag-aaralan sa usapin ng marriage. I do not say bago lang mag-marriage. Even married na nga, dapat nire-review to at pinag-aaralan at ginagawa. Marital communication, kanilang pag-uusap. Marital in-laws, paano sila makikitungo sa kanilang mga in-laws, mother-in-law, father-in-law. Napakaganda ng Book of Ruth. Kasi magkasundo yung mag-in-law. May magandang relasyon si Ruth sa si Naomi. Marital finance, sa usapin ng pananalapi, sa usapin ng sexual relations, sa usapin ng children and plans and marital conflict. Now, ito na yung pinaka-last. According kay Dave Harvey, ito yung tatlong pinaka-importanting components ng marriage. Una, ang foundation niya ay ang Bible, ang salita ng Panginoon. Ang ibig sabihin nito, ang thriving marriage ay nakadepende sa salita ng Panginoon. Paano masasabi na successful ang isang marriage? Kung ang nangyayari ay nakalagay sa salita ng Panginoon. Kung ang kanilang definition ay nakalagay sa salita ng Panginoon. Kung ang authoritative standard ay ang salita ng Panginoon.
Ang Diyos ang gumawa ng marriage, therefore siya ang makapagsasabi paano nyo gagawin ang marriage. Pwede mag-try ang mga tao, pero it will not flourish outside the Bible. Pangalawa, ang fountain ng marriage ay ang gospel. Ang gospel ay hindi lang para sa conversion, para sa evangelism, kung hindi para sa lahat ng sinners, sa lahat ng makasalanan ng ebanghelyo. And guess what? Tama si Dave Harvey. Yung title ng book niya, When Sinners Say I Do. Ang nagpakasal ay makasalanan at pagkatapos ng kasal, sila ay makasalanan pa rin. Therefore, ang kanilang kailangan ay ebanghelyo. Doon sila magkakaroon ng standard ng kapatawaran. Paano sila magpapatawaran? Dahil sa gospel. Forgive as God forgave you. Very important sa marriage. Ganun din, pero hindi lang forgiveness. Transformation and sanctification. Paano masasanctify lalo si Mr.? Paano masasanctify lalo si Mrs.? Gospel. At magkakaroon ng thriving marriage kung meron lang gospel. Totoo yung totoong thriving marriage kasi pwedeng ipeke lang Alam niyo yun? Sa harapan ng tao, parang perfect couple kami, pero totoo nun, bulok na sa loob. Hindi, ang ginagawa ng gospel, totoong confession na sinful husband ako, sinful wife ako, pero salamat sa Panginoon, may forgiveness and we can forgive each other and we can work out yung fear of the Lord. Bakit? Dahil may gospel. Yun yung kailangan sa isang marriage. And of course, ang pinaka-last, ano ang focus ng marriage? Ang glory ng Diyos. Ayan yung tapusin natin to. Galing kay Dave Harvey, doon sa focus ng marriage. Sabi niya, marriage was not just invented by God, it belongs to God. Napakaganda. Hindi lang siya ang gumawa ng marriage, sa Kanya ang marriage. He has a unique claim over its design, purpose, and goals. It actually exists for Him more than it exists for you and me and our spouses. That's right. Marriage is not first about me or my spouse. Obviously, the man and woman are essential, but they are also secondary. Saan natin narinig yun? Na yung husband at wife daw, secondary lang sila sa marriage. Bakit? God is the most important person in a marriage. Marriage is for our good, but it is first for God's glory. Ang point ng marriage ay maluwalhati ang Diyos. That's the point. Kaya ako magpapakasal para maluwalhati ang Diyos. Baka nyo tinutuloy para maluwalhati ang Diyos. Ba't ginagawa ni Mr. yung mga obligasyon niya? Bakit niya mamahalin ang asawa niya? Bakit niya pangunahan ang asawa niya? Para sa glory ng Diyos. Bakit susundin ni Mrs. si Mr.? Bakit siya magpapasako kay Mr.? Bakit niya igagalang si Mr. para sa kaluwalhatian ng Diyos? Ang point ng simula hanggang dulo ng marriage ay maluwalhati ang Panginoon. The chief end of man is to glorify God. Yun din ang chief end of marriage, to glorify God. And to what? Enjoy Him forever. Ayan. Sige, dito pa tayo nagtatapos sa ating lecture.